Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat, and this is the first Saturday for the month of August, kaya tutok lamang hukay sa Kwentong Bayani mula po sa RMND sa XL 558 Manila. Ako po si Radyo Man Jenny Pahilaga, and of course my partner from BCYF, no other than partner Jojo Armenta. Partner, good morning, happy Saturday! Good morning! Magandang Sabado po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig at nanonood po sa aming live stream dyan sa Facebook and YouTube, tutok na po kayo dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning, partner. Yes, first Saturday ngayon, partner ng August. Napakabilis. Yes. Wala na tayo sa kalahati. More than kalahati na ng taon, partner. Nako, pag bear niyan, wala na. Dire-diretso na yan, partner. But of course, ang abangan nila ngayon, dahil Saturday, nako, eto na naman, marami na naman tayong pag-uusapan. Yes. At ipapasalamat muna tayo dahil tumigil na ang ulan. Praise the Lord. Wala na tayong bagyo. Nakikita na natin ang sikat ng araw. Na-miss ko yan. For the past weeks, sa mga nasalanta po ng bagyo, kami po ay, kung kailangan nyo ng tulong, pwede po kayo, ang BCYF is ready also to help. For those people na nasalanta, pati ang RMN, magtutulungan po kami para maiabot kung ano man pwede pong maitulong sa inyo. Tama yan, partner. Marami talaga. Itong magandang sikat ng araw, may chance sila makapagpatuyo ng mga, di ba, yung mga bahay na ako talaga naman pinasok ng baha. But anyway, partner, this Saturday, ano nga ba ang ating mga aabangan pa rin? Yes, of course. Last week, partner Jenny, napag-usapan natin kaunti, Miss Leia Makatangay, a professor from Thames and different colleges, our partner in creating this program with RMN Business Na, joined us last Saturday and talk about a bit of what is the show is gonna be all about, yung concept ng Business Na. Pero ngayon, pag-uusapan natin more thoroughly kasi we want more people and more sector to be involved dito sa programang ito ng RMN at BCYF. Wow. So, Business Na is an attempt to give actually ordinary people, kahit sino, na magkaroon ng chance to build their own business para makatulong sa kanila. Of course, kailangan yan, not just in the economy, but also, for them to survive our daily living, maganda na mapag-usapan na, mabigyan sila ng tamang konsepto kung paano nga ba magtayo ng sarili nilang negosyo or makahanap ng trabaho. And you know what, partner, this is one-of-a-kind show talaga na aabangan nyo dahil on the air, on the air. Magkakaroon tayo ng class, lecture at the end of the, sabi nga, lecture na to during the program on the air. Ito, meron tayong certificate, di ba, partner? Abangan. Yes, magkakaroon ng certificate of attendance. Pag kayo ay nakumpleto nyo, yung pag-attend, magkakaroon ng registration yan, partner Jenny. So, tayo, kung makikinig tayo, kailangan natin mag-attendance. Naman. May certificate of attendance yan. Meron ding certificate of completion. May e-library tayong ilo-launch para dito sa Business Na. So, pwede kayong pumunta doon sa e-library, mare-record din yung pagpunta niya doon para magkaroon kayo ng certificate of completion. And of course, certificate of proficiency na magkakaroon naman ng assessment. Ito naman ay may konting bayad lang para sa assessment. Pero, nakakumpleto ka na, may certificate of completion ka na, may certificate of proficiency ka pa. Yan. On the air po yan, abangan nyo. Business Na. Yeah. Okay. And for this morning, partner, ayan. Siyempre. Yan, dahil nga nabanggit natin, partner, na gusto nating ma-involve ang education sector, even the government, even different organizations, to have a thorough or in-depth concept of how to build a business. So, nag-invite tayo ng isang napaka-importanting tao na pwedeng magbahagi sa atin ng, aside from kanilang programa, yung insight niya on how we can integrate the business of concept, the concept of business. In what they're doing in their in their province and also in their sector. So, ang makakasama po natin ngayong umaga, ipakilala ko na, partner. Go ahead. Please do the honor, partner. Alright. Ang ating pong makakasama ngayong araw ay isang board member ng People's Television Network Incorporated or tinatawag natin PTV4 hanggang ngayon, Presidential Staff Officer of Presidential Management Staff no 1994 until 2008. And currently, he is the Provincial Director of TESDA Oriental Mindoro. So since August 2, medyo fresh pa si Sir.
At ngayon, nagsiserve bilang Provincial Director ng TESDA sa Oriental Mindoro. Oriental, okay. He also finished Master of Industrial Relations in UP School of Labor and Industrial Relations and had a diploma in Human Resource Development and Development Management. So ang ating mga kasama ngayong umaga ay si Provincial Director Ben Hur Paniquet. Good morning, Sir Ben. Good morning. Good morning sa ating mga tagapakinig at maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Yan. Good morning po, Sir Ben, and welcome to Kwentong Bayani. Okay, umpisahan na natin. Pero nasa Oriental Mindoro ka ba ngayon, sir? Hindi pa, Hindi pa. most likely by next week ako Next mag-report. week. Okay. Ngayon, nandito pa ako sa Rizal, sa provincial office ng Rizal. By next week pa ako lilipat bali. Okay, sir. And with that, eto na ang tanong mo. Huwag nating pakatagalin pa sa oras nating 10:21. Partner Jojo, Sir Ben, ano po sa tingin ninyo ang maitutulong po ng pagtuturo? Ito ho, yung pagtuturo ng basic concept ng putting up a business sa ating mga kababayan, na mga nanonood ngayon, nakikinig na pwede ho nating ibahagi, Sir Ben. Actually, malaking bagay na yung ating mga kababayan, lalo sa mga graduates namin, na maturuan yung tungkol dyan sa sinasabing pagtatayo ng negosyo. Recently, actually, hindi siya mandatory, pero in recognition to sa sinasabing, hindi naman kasi lahat ng pwede magsipagtapos ng TESDA ay po pwedeng i-absorb ng sinasabing wage employment. Kung kaya nga, noong nakarang panahon, bali naging bahagi na ng formal na programa sa mga sinasabi namin training regulations, yung pagtuturo ng entrepreneurship, yung pagtuturo ng mga paano mamuhunan o magsimula ng maliit pamumuhunan para doon sa mga nagsipagtapos ng programa ng TESDA na may pagkiling o may kakayanan sa mga ganitong aspeto. Actually, dapat nga matagal na itinuro ito kahit baka pwede nga siguro kahit sa mga high school nagsimulang maituro itong gantong konsepto para hindi nakatuon yung mga mamamayan o tayo, yung mga tao, na lagi na lang tayo doon sa sinasabing maging isang manggagawa o maging trabahador. But rather, napapanahon na bigyang diin na yung kaisipan ng Pilipino ay matuon naman doon sa sinasabing konsepto ng tinatawag na pamumuhunan. Yan. Okay. So sir, kasi 'di ba ang TESDA marami ang programa na talagang nakakatulong sa mga kababayan natin na magsimula from walang kaalam-alam, kaya nga sila nag-enroll din sa TESDA at napabilang sa TESDA talagang para ma-hone kumbaga yung skills na pwede nilang magamit, no? So sa tingin niyo ba, sir, itong concept ng programa na business na based on my description earlier could be a very vital or important or essential sa mga estudyante ng TESDA? Well, naging napaka-importante talaga nito. Katunayan nga, sabi ko nga kanina, bali ipinaloob na ito bilang bahagi ng regular na nung sinasabing sa curriculum ng mga programa ng TESDA yung ukol sa sinasabing entrepreneurship. Tamang-tama, kalakip nito, may mga aspeto ng scholarship program o modality scholarship program namin na kung saan ang intention talaga ay yung tinatawag na doon sa pamumuhunan. Meron kami tinatawag sa kasalukuyan yung sinasabing STEP na scholarship program o yung Special Training for Employment Program. Pero ang tuon nito ay yung pagbibigay o pag-encourage dun sa ating mga kababayan na nagsisipagtapos sa programa namin na mamuhunan. At para magawa ito, actually, pag natapos sila ng programa, meron silang binibigay ng mga starter kits o mga sinasabing mga gamit na po pwede nilang maging panimula para doon sa tatayo ng maliit na pangangalakal. Okay. Ganun yung sinasabing ko ng TESDA. Pero syempre, hindi lang nakatuon doon sa scholarship na yon, kundi halos lahat ng scholarship program ng TESDA ay actually nakatuon doon sa sinasabing pagtuturo o pag-encourage sa ating mga kabayan na pagtapos ng programa nito upang subukan, especially may kakayanan talaga dito o may passion dito, na subukan sumuong doon sa sinasabing daigdig, pamumuhunan o pangangalakal. Yun. Malalim yun ang pangangalakal. O, di ba, Sir Ben? Ma. Negosyo, no? Eto, Sir Ben, malaman din namin, kasi ito,
dapat talaga iibigay natin yung impormasyon sa ating mga nakikinig at nanonood sa Kwentong Bayani. Ano po yung mga programa ngayon ng TESDA na nakapagbibigay po itong programang ito ng pagtataguyod ng hanap buhay? Ayan, negosyo na rin po kasama na dyan, sir. Well, gaya nung nabanggit ko kanina, kasi nakatuon ng TESDA doon sabing pag-empower ng ating mga men sa pamamagitan ng skills training program. Okay. At katakit na nito, yung sinasabing pag-institutionalize ngayon ng integration ng sinasabing entrepreneurship program doon sa aming mga training, no, ay isang magandang development para i-encourage talaga yung ating mamamayan. Actually, meron kaming programa na kung saan yung mga nagsisipagtapos, binabalikan namin yung mga nagsisipagtapos ng TESDA. Particular yung sinasabing mga nag-venture sa sinasabing pamumuhunan. At binibigyan ito yung anniversary ng TESDA, gaya itong darating na August, itong third week of August, ay pagdiwang ng ika-29 na taong anibersaryo ng TESDA. Wow. At kalakip diriwang na yan, yung pagkilala doon sa mga nagsisipagtapos ng TESDA, hindi lamang sinasabing mga wage employed, yung mga success stories, hindi lamang sa mga sinasabing pumasok bilang manggagawa, kundi doon sa mga nagsipagtapos na sumuong sa larangan ng pamumuhunan at lumalabas ay namamayagpag o nananagumpay doon sa kanilang ginawang sinimulan. So bilang pag-encourage pa sa mga ganitong inisyatiba, kinikilala ng TESDA yung mga ganitong mga nagsipagtapos sa aming mga programa upang i-highlight. At actually nagiging kabahagi pa nga yan sa mga advocacy programs namin, sa mga information materials na binibigay namin upang encourage pa na masigit yung ating mga kababayan, particular yung nagsisipagtapos ng programa ng TESDA, upang subukan ang larangan ng pamumuhunan. Yun, talagang partner mo ang pamumuhunan, pagninegosyo, yan, may mga starter kit pa sila na pwedeng pang-umpisa ng programa. So napakaganda ng pagtataguyod ng TESDA sa pangkabuhayan. Meron ba kayo, sir, nabanggit nyo kanina na meron kayong mga success stories? Can you share yung mga nanggaling sa TESDA na nag-struck sa inyo na ngayon ay successful na meron ng sariling kanyang negosyo o isa ng ganap na entrepreneur? Pero bago natin ituloy yan, partner, bibitinin natin at pag-iisipan niya ni Sir Ben. Huwag po kayong alis mga kasama with the partner Jojo and Sir Ben, our kasama sa Kwentong Bayani. Meron na ilang mga paalaala, tutok lamang. Magbabalik po agad ang programang Kwentong Bayani. Oras natin, 10:32. Balik po tayo sa Kwentong Bayani. Kasama pa rin po mula sa RMN DZXL 558 Manila, Radyo Man Jenny Pahilaga, and of course, ang aking partner Jojo Armenta mula po sa BCYF. And with us, partner, ating panauhin for this morning pa rin si Sir Ben. Ayan, yes. Partner, yung kanina, yung question mo. Yan, ang question natin kanina, nabitin tayo. Kasama po natin ang Provincial Director ng Rizal, nga nilipat niya ngayon para sa Oriental Mindoro, si Sir Ben Baniqued. Hi, sir. Good morning ulit. Ayan. Yes, salamat, Uri Jojo. Yeah. Balikan ko yung tanong mo kanina kung mayroon bang success stories. Paumanina, kaya lang hindi ko matanda yung pangalan niya, pero siya yung inirecommend ko na maging candidate sana namin ngayon. Bali, hipag siya ng isang partner namin, yung Community Training Employment Coordinator namin sa Tanay. Yung hipag niya actually, nag-training yan ng yung paggawa ng kape, barista. Barista. Then after noon, kumuha siya ng bread and pastry. Tapos, nagtayo siya ng sarili niyang pwesto. Na ngayon ay nag-iisip siyang mag-expand, mag-open ng panibagong shop sa ibang lugar. What is surprising at saka nakatutuwa dito sa kanyang experience ay nagsimula siya ng kanyang pamumuhunan nung panahon ng pandemic. Take note, panahon ng pandemic. At hindi naging sagabal yung panahon yung pandemyang yon para magsimula siya. To the point na, di ba nauso yung sinasabing mga nagdi-deliver online, umu-order. Ginawa niya yung approach na yon. Ginawa niya yung approach na yon actually. Kung kaya nga, natutuwa kami dahil may mga ganitong mga nagsisipagtapos ng programa ng TESDA na nagbabahagi ng kanilang karanasan sa amin.
At katunayan, yung iba dyan, ginagawa nga namin, nagiging TESDA ambassador pa para maging kabahagi ng pagpupromote ng mga programang TESDA at mahikayat yung ating mga kababayan na mag-aral at subukang sumuong doon sa sinasabing pamumuhunan. At kung sa dakong huling mananagumpay sila, ay ibahagi nila sa amin upang sa gayon ay maging maipabalita rin namin at yung kanilang kwento ng panagumpay, kung paano sila nagsimula at ano yung mga kanilang ginawa batay sa kanilang karanasan upang marating nila yung kanilang kasalukuyang kinalalagyan. Wow. So marami ng mga ganitong kwento sa mga probinsyang pinanggalingan namin at sa bawat taon na ginagawa ng TESDA, marami na kaming kinilala sa ganung larangan, sa pamumuhunan, dahil sa kanilang pananagumpay. Makalipas ang ilang panahon na dumaan sila sa pagsasanay, mga kasanayan sa TESDA, at nagsimulang mamuhunan sa halip na magtrabaho. So yun yung mga gandang kumbaga, kwento na karanasan ng aming mga nagsisipagtapos. Nagtagumpay. May mga records kami yun actually. Na mga kinilala, binigyang pagkilala ng TESDA na tumuong sa pamumuhunan at nanagumpay at patuloy na nanagumpay sa kasalukuyan. Sir Ben, partner Jojo, curious lang ako, no? Ang TESDA po ba, on your part po, di ba sabi nyo nga, naging successful na, tagumpay na, may mga programa rin po ba kayo na patuloy pa rin silang minomonitor o nagbibigay pa rin ng mga hindi man tulong kung ano man na negosyo, mga seminars and trainings? Actually, kung in terms sa sinasabi mong baka tinitingnan yon, kasi maliwanag naman ang mandato ng TESDA ukol sa pagbibigay ng kasanayan. No? Kung ang pag-anuhan natin ay yung karagdagang tulong sa usapin ng sinasabing mga pamumuhunan, ganun ba? Opo. Actually, wala. Kaya ang ginagawa namin dito, isa siguro sa bagay na pagmamalaki namin dito sa Rizal, meron kami tinatawag na convergence team. Ano yung convergence team na yan? Nag-uusap-usap kami mga ahensya ng pamahalaan upang pagdugtong-dugtungin yung tinatawag na mga serbisyo namin na makakatulong doon sa mga nagsisipagtapos ng aming mga programa. For example, kagaya ng mga pag nagtapos ng training sa amin, ang DOLE nagbibigay ng mga gamit na mapapakinabangan ng ating mga kababayan para magsimula. Okay. No? Mayroon tapos yung may mga government organization din tayo na namumuhunan. Ang DOST nagtumutulong din magbigay ng kanilang assistance either sa mga gamit o sa sinasabing product development. Ang DTI naman ay katuwang naman namin upang magbigay ng mas malawak na kaalaman ukol sa sinasabing pamumuhunan. Meron silang alam ko may mga mentorship program sila eh. At minsan may mga sinasabing ganoon din, mga shared service facilities na pinoprovide doon sa mga nais mag-embark sa ganyang pamumuhunan. Katunayan, dito sa isa sa sinusuport, pinututulungan namin ditong sa lalawigan ng Rizal, actually sa Region 4A, ay yung mga kababayan natin na sumuong doon sa sinasabing pamumuhunan sa kakao. Nagdi-develop, ilan na dyan, nagdi-develop ng mga tablia, nagdi-develop ng mga wine, nagdi-develop ng mga tsokolate, no, na magagamit o may inom ng ating mga kababayan. Ganon yung ginagawa namin dito. Kasi tingin namin napakahalaga na kaming ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ay kumilos bilang iisa. Magawa naming pagdugtong-dugtungin yung sinasabing mga serbisyo namin upang sa gayon makatiyak tayo na mas magiging malaki yung impact ng mga programa ng pamahalaan doon sa mga nakikinabang o tumatangkilik sa mga serbisyo ng pamahalaan. Galing. Yun yung maganda dito. Okay. May curious question din ako, partner, sa Sir Ben, no? Anong programa o kurso ng TESDA ang pinakamarami laging parang may number of students? Depende kasi sa kanya eh. Do marami kalimitan dito sa Rizal halimbawa, no? Ang pinakamalaki ay nasa tourism sector. Tourism. Okay. Oo, kasi sa Rizal ang ganda-ganda ngayon diyan mamasyal, sir.
Mm. Mm-mm. Pero ang may isa akong nais linawin pagdating sa sinasabing paano pina-prioritize ng TEDA ang aming programa, maging yung investment ng TEDA in terms of scholarship. Meron kami tinatawag na area-based demand-driven event. Ano ibig sabihin ng area-based demand-driven event? Ang ibig sabihin lamang nito ay iniaagapay namin yung prioritizasyon ng aming investment sa scholarship batay doon sa tunay na pangangailangan doon sa lalawigan o munisipyo na aming kinasasakupan. Say for example, ang development initiative ng dito sa buong Rizal, hindi naman kabuuan diyan lahat nakatuon sa panang turista. Okay. Ang malawak ng pangangailangan ay nasa tourism sector. Pero kung pag-uusapan natin ay yung lugar na gaya ng Satanay, no? Yung dinadaanan ng Marilaki na tinatawag, na kung saan talagang thriving yung nung sinasabing tourism. Katunayan nga, pag tinignan mo yung daanan ngayon, ang dami nagsusulputan ng mga panibagong pwedeng pasyalan, pwedeng mag-overnight, no? Mga sinasabing overlooking views. Mag-coffee. Oo, mag-coffee, yes, sir. Overlooking. Tapos diba? yung mga grupo-grupo ng mga nagmumotor. Ay, oo, nagpapunta sila. Matutuwa ka nga dyan, makikita mo yung highway ng Marilaki. Makikita mo yan kahit minsan, kahit yung mga makeshift lang na mga tindahan na po pwede hilan, nagtitinda ng kung ano ng kakanin o pagkain, merienda, nagsusulputan. Doon merong talagang namumuhunan na medyo mas malalaki. Pero ang magandang punto rito, yung kasalukuyang tinatawag na pagtugon ng TEDA, particular sa pagbubuhos namin ng karampatang scholarship para magbigay ng kasanayan, ay isinasabay namin doon sa tunay na pangangailangan ng bawat lugar dito sa aming sa lalawigan ng Rizal. Actually, hindi lang dito sa Rizal yan. Sa buong Pilipinas, yan yung pulisiya ng TEDA. Tinitiyak namin na yung investment namin sa scholarship ay nakaayon batay doon sa sinasabing demand ng area. Yun, galing. Ganon yung ginagawa ng programa ng TEDA. Okay, ayan. So, partner, okay. Yes. So, ito, sir, medyo nabanggit niyo na, no, yung kahalagahan ng integration or pakikipagtulungan ng bawat government sector para mapalaganap yung programa ng bawat isa, no. Ano po sa tingin niyo yung mga programa pa or paano pa makakatulong at ang iba't ibang government agencies katulad ng TESDA sa pagpapalaganap ng pagbibigay hanap buhay sa ating mga kababayan? Well, actually malaki. Ang laki na magiging papel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo kung magagawa nga namin na pagsama-samahin yung serbisyo namin. Tingin ko kung may institutionalize ang ganito mga initiatives, mas magagawa natin na talagang makapagbigay ng magandang kahulugan yung serbisyo ng gobyerno sa buhay ng mga tao. Kasi, gaya ng sinasabi ko kanina, pag nagawa natin pagdugtong-dugtungin, no, yung sinasabing mga serbisyo, gaya sa amin, nag-training kami, may magbibigay ng orientasyon sa sinasabing pamumuhunan, may magbibigay ng dagdag na suporta pagdating sa mga gamit, may magbibigay ng suporta pagdating doon sa sinasabing paano nila pagagandahin yung mga produkto nila at paano ipapackage ng maayos. Tapos meron pa rin tayong ahensya ng gobyerno, gaya ng DBP at saka Land Bank, na nakatuon naman sa pagbibigay ng pagpapahiram ng pamumuhunan. Kung magagawa natin ito na mapagtibay, una higit sa lahat, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, tapos later on, mapalawak pa natin yung partisipasyon din ng pribadong sektor, palagay ko, hindi malayo na mapanagumpayan natin yung mga hamon doon sa kabuhayan ng mamamayan kapag ka nagawa natin na talagang pagtibayin yung ganitong konsepto ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sir Ben, maaari ba namin malaman ano-ano yung mga sangay ng pagsasanay na ginagawa po ng inyong tanggapan ng provincial ng Rizal po sa TESDA? Sabi mo kanina barista, ano pa yung iba? Well, marami actually. Ang isa sa pinagbibigyan diin ko, lalo na dito sa Antipolo, Taytay at saka Cainta. Kasi ito yung tatlong lugar sa Rizal na kung saan sinusuportahan ng DICT bilang tinatawag ng mga digital cities. Okay. So, since
Actually, recently nga, dineclare na nga ni Mayor ng Antipolo, si Mayor Jun Inares, na yung programa ng Antipolo doon sa sinasabing digitalization ng mga transaction at saka ng programa ng Antipolo doon sa usaping yan. Ngayon, bakit kinakailangan namin, paano namin ngayon isasabay yung sinasabing programa ng TESDA? Maliban pa na sa buong ang probinsya ng ang lalawigan ng Rizal, sa makalipas na 7 taon ay tinatawag na most competitive province in the country. So naging tanong sa akin actually nung una kong magpupuri ito, kung ganyan yung sitwasyon ng lalawigan ng Rizal, paano namin magagawa ngayon na maging makabuluhan at paano mag-fit in ang TESDA para yung sinasabing competitive na yan ay may translate natin sa pag-unlad. Hindi na lang sa pagiging competitive, kundi mai-translate mo sa sinasabing development. So, kinakailang itoon, yun yung sinasabing kagandahan ulit, babalik ako doon sa area-based demand-driven, na kung saan tinasabay namin yung prioritization ng investment doon sa requirement o demand ng lugar. Since Digital City, yung 3 lugar na yan, paano namin ngayon magagawa na makapag-invite ng investors sa aspetong yan, sa business, sa industry yan? Siyempre, kinakailangan meron kaming mga readily available na capable at competent na mga manggagawa sa sektor ng ICT. Kung kaya kabahagi ng aking investment at prioritization sa sinasabing mga 3 lugar na yan ay yung pag-i-invest doon sa tinitingnan namin ng mga ICT programs gaya ng Java, ng programming, ng computer system servicing, contact center services, and so on, upang matiyak namin na makapaghahanda kami doon sa sinasabing requirement ng industries kung sakaling eventually mag-invest sila dito sa lalawigan ng Rizal. At mayroon agad silang readily available na mga tao na maitatap para sa kanilang pamumunan. Kasi syempre, hindi naman mag-i-invest dito yung mga kumpanyang yan kung wala silang matatap na manggagawa dahil sayang yung investment. Matutulog pa. Kung kaya nga, bilang as anticipation namin, in anticipation doon ganun tinitingnan namin, na pagpasok dito ng mga mamumuhunan sa larangan yan o sa sektor na yan, naghahanda rin kami ng sapat na bilang at nag-i-invest kami through scholarship ng TESDA upang makapag-train at makapag-develop kami ng mga manggagawa sa ICT sector. Okay. So maganda no, partner. Okay. Oo, mukhang maraming Sir, ano ba ang dapat naming abangan? No? Ngayon lang tayo ata nakapag-invite ng someone from TESDA. No? Oo. Sa susunod, magkakaroon tayo ng iba't iba pang mga guests to talk about yung different programs din sa kanilang provinces or sa kanilang sector, no? Na about this programa nila. Sir, ano yung, kumbaga, dapat namin i-look forward sa mga gagawin ng TESDA na related din, especially, no, sa paghubog sa kanila bilang isang future entrepreneurs? Ano mga pwedeng i-anticipate? Una, sa pangangasiwa ng aming bagong kalihim, si Secretary Suharto Teng Mangud na Dato, isa sa yung numero 1 niyang sinasabing magiging prioridad o direksyon ng TESDA sa ilalim ng siyang pangangasiwa ay yung sinasabing TESDA sa barangay. Ano ibig sabihin nito? Ang matiyak namin na lahat yung serbisyo at programa ng TESDA ay mapapakinabangan at may papaabot namin sa mga barangay. Doon noong nakaraan, may mga sinasabing kaming programa na yung mobile training program na kung saan dinadala namin mismo yung training program doon sa mismong community. As long as yung facilities na kinakailangan namin para ipatupad o ma-implement yung program ay may available, dinadala namin, ginagawa namin yon. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa ngayon, pinagdiinan niya na mas lalong pag-ibayuhin at palalawakin ang pagpasok ng TESDA at pagbaba sa mga komunidad at barangay upang makatiyak natin na yung accessibility ang mga programa ng TESDA ay talagang makikinabang ang tao. Walang maiiwanan, magiging inclusive, no? Magiging inclusive upang sa gayon sa bawat mamamayan na naghahangad, makinabang at magkaroon ng kasanayan sa ilalim ng programa ng TESDA ay makatitiyak na sila ay makikinabang at hindi maiiwanan.
at magkakaroon ng sinasabing pagkakataon upang makapagsanay dahil yung mismong programa ng TESDA ay hindi na manatili sa training center na lamang kundi dadalhin mismo sa kanilang mga barangay. Yun, maganda per barangay na. Yan ang usapan ngayon no? Sa mga barangay talaga, Sir Ben, nagpupunta para iabot na sa kanila mismo yung pangkabuhayan. But anyway, Sir Ben, meron ba kaming mga officially na pwedeng sundan na Facebook page po or sa social media na malaman namin kung ano po yung mga programa pa rin ninyo sa TESDA? Actually, may Facebook page ang TESDA. Kabahagi ng aming advokasya at pagpapakilala ng TESDA. Merong mini-maintain, ginagamit din ng TESDA ang SOCMED. Okay? Maliban pa dito, meron namang official website ang TESDA, yung tesda.gov.ph. Pwede namang i-access ng mga tao yan dahil karamihan naman sa mga tao ngayon naka-Android phone na rin. Yes. Smartphone. Hindi na tayo na kumbaga, di ba? Mga tech-savvy na rin yung mga necessity na. I-access lang nila yon. Meron sa nila yung mga programa ng TESDA. At isa sa maganda roon na makikita nila ay yung sinasabing online TESDA program. Particular sa mga kababayan natin, mga profesional, na nais matuto ng mga kasanayan sa TESDA at their own pace, at their own time, pwede sila mag-enroll doon sa sinasabing TESDA online programs. Piliin lang nila roon kung ano yung kanilang preference, no? Mga preference. Tapos, mag-enroll lang sila, magpalista lang sila. User-friendly naman yon, sundan lang nila yung instruction at makakita na po pwede sila makinabang sa mga programa ng TESDA online. Ayun. So, visit lang nila yan, partner. Okay. Yes. So sir, sa aming gaganaping nalalapit na ang pagpasok ng programang business na, maaasahan ba namin ang kooperasyon ng TESDA para po makapakinig ang mga inyong estudyante sa aming programa? Business na. Siyempre, oo naman. Dahil tingin ko nga, kailangan namin yan. At most likely yan, ipopromote namin yung bagay na ito kasi lalo na doon sa mga magkaka-interest na talagang gusto matuto paano mamuhunan. Palagay ko napaka-importante ng ganitong programa ninyo na makapagpaabot ng kabatiran at masigit na maunawaan ng ating mamamayan, partikular doon sa talagang nais talagang magsimula ng pamumuhunan, kung paano nga ba magsimula ng negosyo. Ano-ano yung mga bagay-bagay na dapat nila isaalang-alang upang makatiyak na yung umapaliit, yung sinasabing ko ng failure, rather, mas mapalawak ngayon yung tsansa ng pananagumpay nila sakaling sumuong sila eventually sa sinasabing larangan ng pamumuhunan o pagninegosyo. Okay, ayan. So, maraming salamat. Any message po, partner Jojo? Sige po, nasa inyong pagkakataon, Sir Ben, sa inyong panawagan o naisip paabot sa ating mga nakikinig at nanonood sa Kwentong Bayani. Go ahead po, Sir Ben. Okay, una, maraming salamat muli sa pagkakataon na binigay sa amin. At nais kong gamitin ang pagkakataon ito upang anyayahan ang lahat ng ating mga kababayan na nakikinig na nais magkaroon o makatanggap ng kasanayan o oportunidad sa mga programa ng TESDA. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa aming mga provincial offices, no, sa bawat lalawigan. At maging doon sa mga paaralan na katuwang namin sa pagpapatupad ng mga scholarship programs na siyang patuloy na ginagawa ng TESDA upang makatiyak tayo ng ating mga kababayan na naghahangad magkamit ng mga kasanayan at kabatiran ukol sa sinasabing mga iba't ibang programa ng TESDA ay magkaroon ng pagkakataon at makinabang sa serbisyo ng gobyerno, partikular sa aming ahensya sa TESDA. At maliban dyan, makatitiyak kayo, hindi lamang yung pagbibigay ng sinasabing kasanayan na magbibigay kapangyarihan sa ating mga mamamayan, yung sinasabing ibinibigay ng TESDA, kundi kabahagi na rin ngayon ng pagbibigay din ng TESDA ay yung ukol sa usapin ng pamumuhunan na kung magagawa pa nila na makinig ngayon at patuloy tangkilikin ang programang inihahain ninyo, naniniwala kami na mas lubos nilang mauunawaan at maintindihan ngayon at mas may empower sila kung paano nga ba magsimula ng makabuluhang pamumuhunan para sa kanilang mga pangarap. Okay. So muli, maraming pong salamat sa pagkakataon. Okay po. Maraming salamat, Sir Ben Har. Yan. Thank you po, sir. Okay. Have a Yan. great day.
Okay, partner. So ano mga special announcement bago tayo magpaalam? Go ahead, partner. Yes, muli po kami nananawagan sa mga social entrepreneurs na ating mga kapatid at kababayan. Kung gusto niyo pong ma-recognize ang inyong organization, no? We have this Developmental Social Enterprise Award. Kahit sa TESDA, baka may mga naging social entrepreneur po dyan na pwedeng maging kabahagi ng itong programang to. A recognition for those who are actively doing their social enterprises. So bukas pa rin po ang ating program and award for this year, the 7th Developmental Social Enterprise Award. Pwede niyo pong i-check out ang Facebook at nakikita niyo po sa screen ngayon kung paano po mag-submit ng inyong nomination, or kung may kakilala kayo po, kindly encourage them. Para po mas lumago pa, dahil may mga mentorship program din po kami for them, so mas lumago pa ang kanilang social enterprise, no? At ma-recognize ang kanilang ginagawa. Ayan. Okay. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Bisitahin lang po ang official Facebook page ng BCYF. At paki-like and share po yung aming programa sa RMND sa XL 558 Manila, Kwentong Bayani. So abangan nyo pa rin ating episode next Saturday, partner. Abangan pa rin nila. Marami pa rin tayong babahagi, no? Yes, naku, exciting po yung next mga bigati po ang ating guest for next week. So abangan nyo po yan. Okay. And with that, partner, ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. And of course, partner, go ahead. At ako naman po from BCYF, si Jojo Armenta. Hanggang sa susunod pong muling Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito pa rin sa programang Kwentong Bayani. Thank you, sir. Thank you.